Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Topacio nung nakarang araw po tungkol po sa sinasabi pong pilit po nila ikinakabit at ibinibintang at sinasabing ang tiwala ng taong bayan ay wala na raw po kay BP Sara at siya raw po ay nagtaksil, yung tinatawag pagtataksil sa tiwala ng publiko o yung betrayal of public trust na pilit pong yan ang sinasabi ng mga kritiko at nagpapabagsak at nag-i-impeach sa kanya. Hindi po ba laging bukang bibig nila ang pagtataksil sa tiwala ng Pilipino itong si Vice President. Kaya yan po ang sinagot. Ito po ang sagot ni Atty. Topacio sa mga nagsasabi na betrayal of public trust itong si BP Sara. Pakinggan po natin si Atty. Topacio at komentuhan po natin. Your concern is Sabi nila, betrayal of public trust. Eh, sino bang mataas ang trust rating? Siya. Oh, di ba yun ang public trust ng publiko? Ibig sabihin, Kwentahin ninyo. yung pagtitiwala na ibinigay kay Vice President noon ay hindi nawawala. May Yes. tiwala pa rin sa kanya. Sinong mababa ang public trust? Si Kuya, yung ngayon. Sinong kuya? Si PBBM. Ayun, o di ba? Oo. Hindi ba kung Kuya na lang. maglilitis tayo? Sino bang may betrayal of public trust? Sino bang tao na laging pinagsasabihin ng milyon-milyong Pilipino kaya negative 35, 38 ba kung ano man, Hindi depende kasi- sa survey. Sino bang tao sinasabi ng mga Betrayal. na mga botante, uy, nabudol mo kami. Yun. Binoto ka namin. Yun ang masakit. Nagkamali kami. Yun ang betrayal Masakit na of public katotohanan. trust. Opo. O, di ba? Yun. Nagtiwala kami sa iyo, binigo mo kami dahil may insertion, may flood control, nagugutom kami, wala May kaming ghost trabaho, project. ghost project, mataas ang bilihin. Yun ang betrayal of public trust. Oo. May nagtiwala kami na pabubutihin mo ang buhay namin. Oh. Nagtiwala kami na pabubutihin nyo Yes. ang pamamalakad sa pamahalaan. Nagtiwala kami na ipagpapatuloy ninyo Yung yung maganda. sinimulan ni Pangulong Duterte laban sa kriminalidad, Yun. di ba? Laban tungkol sa ating relasyon sa ibang bansa, Opo. tungkol sa ating mga bilihin sa healthcare, di ba? O anong ginawa mo? Baliktad. O, yun ang betrayal of public trust. Kaya bagsak ang kanyang rating. trust rating. Eh alam mo naman, Masakit yun. talaga, yung trust, kung wala na yon, you cannot govern. Pasabi Tama. nila, betrayal of public trust. Hmm. Eh, sino bang mataas ang trust rating? Siya. Oh, di ba yun ang public trust? Tama, public trust po talaga ay nakukuha po mula po nung mag-umpisang maging Vice President. Ang Vice President ay hindi po nawala ang tiwala sa kanya ng publiko. Pero dito po sa tinatawag na bangag ng kanyang ate, meron pa bang tiwala ang Pilipino sa kanya? Puro negative na nga siya. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi po ng mga nag-i-impeach sa kanya, isa po ito sa kanila pong ikinakabit, yung betrayal of public trust. Mga kababayan, ay kasinungalingan po yan. At sino-sino po yung mga nagsasabi po nito? Mga kababayan, ito po, panoorin po natin kung sino po ang nagsasabi sa Vice President na betrayal of public trust. Ito pong mga tao na ito. Tingnan po natin, panoorin kung sino-sino po sila.
Betrayal of public trust. Betrayal na rin sa taong bayan. Betrayal of public trust. 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 Meanwhile, Tumaas ang net satisfaction rating na nakuha ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ito mula June 20 hanggang June 29, 2026 kung saan lumabas na 58% ng adult Filipino ang kontento sa performance ng Vice Presidente, habang 26% ang dissatisfied na nagresulta sa net satisfaction rating na positive 31. Betrayal of public trust. Betrayal na rin sa taong bayan. Betrayal of public trust. 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 meanwhile, Tumaas ang net satisfaction rating na Nakita niyo po mga tambay, kanino po ba walang tiwala na ang publiko? Isama na po natin lahat itong mga nagsasabi pong betrayal of public trust. Ito pong sinasabing pagtataksil sa tiwala at wala ng tiwala ang publiko o ang taong bayan. Sino po ba? Pagsama-samahin na po natin lahat sila. Isama na po yung tinatawag na bangag na negative ang trust rating sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya lahat po na sinabi na Tony Topacio, mga kababayan, tama po eh. Patama po sa kanila lahat. Kaya lang po nag-uubra itong pangyayaring ito sa ating bansa dahil po wala pong tagapagtanggol ngayon sa panahon po natin ngayon ay wala pong nakikitang ganito ang mga men in uniform natin. Kung sino na po ang pinagkakatiwalaan at kung sino na po ang sinasabing betrayal of public trust. Sino po ba? Wala ng tiwala ang mga Pilipino. Wala ng tiwala ang publiko. Pero sa kabila nun, mga kababayan, pilit po nilang ginagawa ng paraan para po ang lahat ng nangyayari po sa ating bansa, kapalpakan, pagnanakaw, grabing pamumulitika, ay sa Vice President po nila lahat dalhin ang issue, lalong-lalo po ang issue ng pagnanakaw nila. Di umano. Hindi po ba? Lagi pong kinakabit. Pati po itong katarantaduhan at kawalanghyan na tiwala ng taong bayan, tiwala ng publiko ay nawala na. Nagtaksil ka na. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, betrayal of public trust, ay pilit pa rin nila kinakabit mula umpisa hanggang ngayon. Hindi na babago ang tiwala ng mga Pilipino. Majority ng Pilipino. Hindi katulad dito sa sinasabi ni Atty. Topacio. Depende sa survey. May survey na lagapak. Negative 40, negative 50. Merong negative 15, may negative 17, may negative 27. Depende sa survey. Puro negative. Pero sa kabila nun, nahandyan pa rin po ang sinasabing mga alipores na pilit pong kino-cover up ang sitwasyon po dito po sa tiwala ng publiko sa namumuno sa ating bansa. Katulad po ng dalawang pinakamataas, ang presidente, ang vice president. Hindi po ba? Lagapak na po sila. Unbelievable. Pero pagdating po sa mga tao na ito, itong mga nagsasalita na ito ng mga politiko, nakita naman po natin ng mga karakas, may mga makakaliwa pa. Lahat halos sila. Mga kababayan, ano kaya ang tingin ng taong bayan? Ano kaya ang survey ng taong bayan sa mga tao na yan? Yung mga nagsalita lahat na yan, mga kababayan, yan ang mga dapat pong inuusig. Di umano. Yan ang dapat ini-impeach yung mga tao na yan. Di umano. Dahil sa ginawa po nila ng mahigit o mag-aapat na taon na nakawalang yan at katarantaduhan sa ating bansa. At yung sinasabi nga ni Atty. Topacio, ang kahirapan, walang trabaho, kawalan ng trabaho, bagsak na ekonomiya. Yan ba ang pagkakatiwalaan ng taong bayan? Yan ba yung mga pinangako mo? Lahat ng ipinangako mo, bibigyan mo ng maayos na pamumuhay mga Pilipino.
magtatrabaho ka ng maayos sa mga Pilipino. Pero nung maupo ka, lahat, walang nakita ang mga Pilipino, walang napala ang mga Pilipino. Ang may napala ay kayo. Kayong lahat na magkakakampi. Kayong lahat na magkakaalyado ang nakinabang ng malaki. Pero kaming mga Pilipino, naghihirap. Hindi po ba? Yang ng betrayal of public trust. Hindi po ba? Pagtataksil sa tiwala dahil binigyan ka ng tiwala. Nagtiwala sa iyong publiko, nagtiwala sa iyong taong bayan. Pero sa kabila nun, walang napala ang publiko, ang taong bayan sa inyong lahat. At hanggang ngayon, grabe kayo maglustay at magwaldas ng pera ng taong bayan. Napakaraming problema at kung ano-ano ang ginagawa ninyong trabaho sa amin dahil nga po sa kasakiman, gahaman kayo sa kapangyarihan at pera. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa pilit po nilang pinasisinungalingan at ginagawa po nilang tama ang mali. Yan po ang hirap dito sa mga tao na pagdating po ng tamang panahon ay makikita po natin lahat ito sa kulungan di umano. Halos lahat po yan, pati po yata yung tinatawag na bangag, pati po yata yung asawa, mga kababayan, at pati yung anak, pati yung pinsan, baka po sa tamang panahon ay makita rin po natin yan sa kulungan di umano. Mabuhay po kayo, Atty. Topacio, at ingat-ingat po kayo dahil usong-uso po ngayon ang kaso na plunder. Baka kayo ay makasuhan din at baka kayo ay makita rin sa kulungan. Huwag naman sana. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like and share, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, at ako si Pilam, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin maraming dasal at panalangin ng tayo po'y maingatan. Muli po, paalam, happy weekends, bye-bye.